Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Matthew 5:3. Bulahan ang mga pobre diya sa espiritu tungod kay ilaha ang gingharian sa langit. Kini nga pulong ni Jesus usa kini sa iyang mga pagtulunan nga iyang gipadayag diya sa Sermon on the Mount. Ang Sermon on the Mount mao kini ang naglangkob sa tanan niyang pagtulunan ug gitawag kini nga the moral teachings of the Lord Jesus Christ. O kini nga teaching, iyahang mga pagtulunan, iyahang ipadayag ngadto sa mga believer o sa mga unbelievers. Kay makita nimo nga na may gisulti si Jesus dinhi ngayon sa you are the light of the world, so napasabot ng mga believer. Kini nga pulong daghan magduda nga lisod kaayo tungod kay nganong niingon man si Jesus nga blessed are the poor in spirit. Kung tan-aw nato nga ang pulong nga blessed, ang meaning is happy. Unsaon pagka-happy kung poor? Tungod kay ang poor nga pulong negatibo kini. Tan-aw nato ang kinatibukan niini diha gyud sa atong pagpahat-pahat sa ana nga bersikulo. Tanaw nato ang una, unsa gipot pasabot sa pulong nga spirit dinhi? Kanang blessed are the poor in spirit. Ang spirit dinhi makita nato nga dili kini nagpasabot ang balang espiritu tungod kay naa siya sa small letter, wala i-capitalize. Sa ato pa kini nga spirit, atong espiritu tungod kay ang pagkatao naglangkob sa tulo ka elemento, body, soul, and spirit. Ang lawas mo communicate sa kalibutan, ang soul mo communicate sa atong emosyon o sa atong nahuna, o kining ang spirit mo communicate ngadto sa Ginoo. Mo nang spirit, it is human spirit. Kini na po ang pulong nga poor, pobre. Kini wala nagpasabot usab nga material. Si Jesus dinhi wala nag-ingon nga pobre sa earthly nga kondisyon tungod kay espirituhanon man ang gipasabot dinhi, poor in spirit. Kaya ang tao pwede man mahimong adunahan daghang kwarta pero pobre ang iyang kasing-kasing. Ang tao pwede pobre pero garboso usab, no? Munang dili gid kini material, kundi spiritual. Ang pulong nga poor kung atong tan-awon, spiritual poverty. Ug dili kini pasabot nga walay ayo nga espirituhanon na kinabuhi, kay negatibo kini. Tanaw na to ang positibo nga butang. Unsa ang pulong nga poor? Diha sa Biblia makita nato nga daghay meaning, no, nga atong makuha niini nga pulong. Ang pulong nga poor nagpasabot kini nga empty. Ang pobre wala gini kwarta, empty. Tawagon ka og loaded kung daghang kag kwarta. Munang walay kwarta, empty, it means sa atong Kristiyanong pagkinabuhi, we have to empty ourselves. Kinahanglan pobre kita, no, sa atong kaugalingon. Kuhaon ng atong kaugalingon, hawason kini. Tungod kay ingon diha sa Luke 9:23, then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Dili kita kauban ng Jesus, dili kita ka-follow sa iyahang plano sa atong kinabuhi, sa iyang perfect will and plan kung dili kita mutugyan or salikway sa atong kaugalingon. O nang kung di nato ihatag tanan, no, na ibilin-bilin sa ato pa si Jesus, dili gyud makontrola sa tanan, dili siya maka-fully function sa atong kinabuhi tungod kay naay resistance, naay mubabag, no. Mo nang nimo ihatag ang tanan, ang Ginoo dili mahimong tanan. Mo nang wala gyud self kundi everything for God. Unsa kini nga mga self nga atong tanggalon, nga atong i-unload sa atong kinabuhi? Una, self-consciousness. Ang self-consciousness, mulid ka nato, mo-focus kita sa atong kaugalingon, mahimo nang musangkot dito sa self-importance o self-centeredness, o kini mahimong garbo gayon. Ang garbo daghang matang, o ang pinaka-worst nga garbo is spiritual pride. Makita nato ni sa prayer sa publican and tax collector. Diha sa Luke 18:10-14. Ingon diha, two men went up to temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself, God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get.
But the tax collector stood up at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Dini makita nato nga ang tao dinhi focus kay siyang kaugalingon, puros ay, no? I fast, I give a tenth, puros ay siya. Munang self-consciousness, delikado, kinahanglan hawason sa atong kinabuhi kung kita gusto mahimong poor in spirit. Ikaduha, nga i-unload nato sa atong self is kining self-righteousness. Ingon diha sa Isaiah 64:6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweeps us away. Kitang tanan, no, ang atong mga righteous acts are filthy rags. Murag trapo kining atong righteousness, trapo tubangan sa Ginoo. Munang niingon gyud si Kristo ngadto sa mga naminaw kaniya, no? Ingon siya diha nga, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Kung di daw musubra ang atong righteousness sa mga Pharisees o mga teachers sa law, ang mga Pharisees ato balaan kay tan-awan nimo sa ilahang kinabuhi. Nag-observe gid sila sa ilang mga seremonyas, ug nagid sila mga hand washing, mupalayo gyud sa sala, ug makita nimo nga sila mo naga-fasting, naga-pray nga maglakaw paingon sa templo. Grabe ang ilang righteousness, pero ingon si Jesus, self-righteousness kadto, no? Mo nang sa atong pagkinabuhi, kung naa kining self-righteousness, no, kining atong kaugalingon nga pagkamatarong nga buutan ta sa ato lang kaugalingon, no, dili gikan diha kang Kristo, wala kita nagkinahanglan kang Kristo, pwede ta mabuutan na kita lang, dili kita kahimuna tungod kay wala tay abilidad, no, nga mahimong makapahimuot sa Ginoo. Bisag unsa ka best na nga performance nimo, bisag unsa na ka maayo nga mukanta ka alang sa Ginoo, kung imong giangkon nga imuha ng abilidad, that is self-righteousness. Mo nang wa gitay mahimo kung wala si Kristo. Mo nang self-righteousness kinahanglan i-unload. Ikatulo nga gitawag ta nga i-unload nato sa atong kinabuhi, kining self-centered wisdom, kaalam nga sa kalibutan. Makita nimo sa James 3:15. Ingon diha, such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual, of the devil. Ang mga Pariseo sa panahon ni Jesus, sa iyang gisultihan niini, naa sila'y daan nga mga pagtulunan, nagikan pa sa ilang kaniadto, no, nga ilahang nailhan. Munang kung dili nila i-unload sa ilahang kinabuhi karon, dili sila kadawat sa teaching ni Jesus Christ. Munang supak gid sila sa mga teaching ni Jesus Christ. Kay dili sila ka-unload. Puno sila sa mga old teachings nga diin si Jesus nagpadayag karon nga this is the old, this is the new. Naay dakong kalahian tungod kay ang new maoy nagpamatuod sa tinuod gayud nga realidad mahitungod sa Old Testament. Mo nang self-centered wisdom kinahanglan i-unload sa atong kinabuhi aron kita mapuno, maka-receive og new things diha kang Ginoong Hesukristo. Ay kaupat, self-confidence, kanang nagsalig ta sa kaugalingon. Nagsalig kita sa atong abilidad. Ingon diha sa Matthew 11:25, at that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Usahay kining self-confidence nga diin sa atong kinabuhi. Kung maayo ka, bright ka, kung nakay abilidad, no, usahay di na ta mosalig or mo tuman sa Ginoo, kay mosalig na ta sa makaya nato tungod kay naa kitay abilidad. Ug makita nato nga kini nagsalig sa kaugalingon sama sa usa ka bata nga diin siya nagsalig lang gayud sa iyahang papa, nga ang bata humble and helpless. Paubsanon siya ug gitratar gini ang kaugalingon, way mahimo kung wala ang mamagpapa. Mao nang ang self-confidence makadaot gayud kadili kita mahimong
poor in spirit. Tungod kay ang poor in spirit meaning we have nothing, walay atua, we know nothing, wala tayong nahibalaan, and we can do nothing, wala tayong mahimo kung wala si Kristo. We need Jesus Christ. Diha makita nato nga blessed kato mga tao nga nakarealize nga sila helpless, no? Mo kini mga beggar, kini mga pobre, helpless, wag sila mahimo, kay wag sila mahimo silang kaugalingon kung way mo tabang kanila, no? Di gid sila kahimo. Mao nang self-confidence kinahanglan hawason sa atong kinabuhi aron mahimo gid kitang poor in spirit. Ikaduha nga pasabot sa pulong nga pobre, no? Poor is kini desperate for more. Kung poor ka, kinahanglan ka og dugang, no? Mao nang si Apostle Paul sa Philippians 3:13-14 ingon sa, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Si Paul dili siya kontento sa iyang kinabuhi nga dili mo kabot pa for more, labi na pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Opposite sa mga Laodicea ni atong mga panahon na, the Church of Laodicea, ningon sila, wala, no, we are rich, no, di namin kinahanglan, wa may kinahanglan. Tungod kay dato kami, no, they stop coming to the Lord. O na makita nimo nga sila nag-lukewarm, nahimong mabugnaon, kay wala naman sila nagpursu og dugang pa, no. Pero sa tua, sa atong kinabuhi usahay, kita mo ingon nga tama na, no, mo nang usahay mo bugnaw kita kay wala naman ta ni padayon pa og pangita. Mo nang ang Kristohanong kinabuhi kung dili ka mo grow murag airplane nga kung mo stop mahagbong gyud, mo crash gyud. Mo nang padayon gyud, no, nagapursu gayud, desperate, no, kinahanglan gyud nga mo dugang pa. Mo nang pulong nga poor, ang mga pobre gusto gyud sila malingkawas o gusto gyud sila mutaas pa sa ilahang kahimtang. Sunod, ang poor, it means hungry, no? Mga pobre gayud, gutom gid kini sila, no? Gutom kanunay. Una ingon diha sa Luke 1:53, he has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. Ang but pasabot dinhi nga sa atong pagkinabuhi, kung dili kita uhaw, kung dili kita gutom, wala tay appetite, mao nang dili kita kadawat sa mga pagtulunan ni Jesus. Dili, wala tay appetite sa iyang pulong sa Biblia. Diha sa Matthew 13:14-15 ingon diha, in them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For these people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Mao nang kung di kita hungry, walay gana, walay appetite. Mao nang say mo come up sa itong kinabuhi nga ingon, kahibalo naman ko ana nga pulong, nakabasa naman ko ana, pero walay mga new insights. Ang pulong sa Ginoo, bisag ka ng John 3:16, bisag ka 20 ni mo balik-balikon, lain-lain ang pagtulunan nga imong makuha. Insights, no, devotional insights makuha nato diha. Fresh nga mga pagpadayag sa Ginoo. Mo nang kung kita dili hungry, no, di kita uhaw sa iyang mga pulong, mahitabo gyud nga dili kita poor in spirit. Mo nang spiritual hungry, ato gid kanang praktison sa atong kinabuhi. The blessedness of the poor in spirit. Pagka mahinungdanon di kini tungod kay ingon sa Jesus, bulahan gayud, no. Bulahan tungod kay the promise of the gospel belong to them. Tungod kay kung poor, no, ang spirit, siya makasulod sa kingharian sa langit. Tungod kay kini nga kinaiya, poor in spirit, mahimo kining humble ug broken ug siya na itinuod nga repentance. Mo kini ang pagpadayag sa tinuod nga paghinulsol kung ikaw poor in spirit. Mao nang ang repentance kinahanglan sa atong pagtuo kay mao kanay manifestation sa real faith. Mao nang di ka kaadtog langit kung wala kay poor in spirit. Ug ikaduha, ang blessedness niini, ang blessing ini is we enjoy the means of grace. Tungod kay kung kita poor in spirit, mapuno ta sa grasya sa Ginoo. Kung ang tao dili pobre sa espiritu, dili siya ma-fill in ni Kristo. Munang this poverty, kini nga pagkapobre, pagkaadunahan noon, tungod kay mahimo kitang entitled
sa mga bahandi ni Ginoong Hesukristo. Unang kini, we enjoy the kingdom of heaven today. It means nga kung kita puro in spirit, humble and broken, kita nimo nga nagsubmit ta. Because kingdom is all about rulership and submission. So dili lisod kung puro in spirit, dili lisod sa pag-submit o pag-obey sa king. Mo nang kung kita puro in spirit, makita po nato nga mahimong si Jesus precious gayud sa atong kinabuhi. Kung dili nato ma-realize kita pobre sa espiritu, dili kita ka-feel sa preciousness ni Jesus Christ, no? Nga kita dili uhaw og gutom kaniya. Mo na in summary makita nato nga poor in spirit is the work of the spirit sa atong kinabuhi, emptying the heart full of self aron kita ma-fill in sa grasya ni Ginoong Hesukristo ug kita mahimong humble and broken. Brokenness and humbleness mao kini ang makapaingon kanato sa pag-eksperyensya sa pagkahimuon sa Ginoo sa matag usa kanato kakinabuhi. Dalaygon ang